Hello, good morning. So, the topic that I'm going to discuss with you, is about the timer relay. So, this is a part of the NC3, that is machines. So, timer relay kasi we have already done with the basic on how to start and stop the motor. So, ngayon, kailangan nyo malaman ngayon kung anong ibig sabihin ng timer relay. So, pag sinabi natin timer relay, guys, ginagamit natin ito para i-delay yung operation ng isang motor o ng isang equipment. Kasi there are times na hindi natin kailangan o hindi kailangan magsabay-sabay yung mga equipments. Kasi nga, pagdating sa motor, di ba, malaki yung kanyang di ba? Malaki yung kanyang starting current. So, ang ginagawa nila, gumagamit sila ng timer relay para hindi magsabay yung mga equipments. Okay? So, ang timer relay, guys, so wala itong pinakaiba dun sa ating magnetic contactor natin, guys, no? In terms of energizing and de-energizing the holding coil. Ito sa timer relay, meron din tayong holding coil, guys. Okay? Okay. So, dito sa timer relay natin, guys, kung makikita nyo yan, pare-parehas yan sa mga timer natin, no? So, yung holding coil natin, it is marked as, it is numbered as 2 and 8. So, yung supply voltage mo ay connected dito sa 2 and 8. Okay? So, once na na-energize ang 2 and 8, so ang mangyayari dyan, yung normally closed contact ay mag-open after doon sa sinet mong time. Like for example, sinet mo dito sa iyong timer relay is, let's say, 6 seconds. Okay? Okay. Now, kapag na-energize ang iyong holding coil, na-energize ang 2 and 8, okay, itong normally closed contact mo, okay, so ito yung symbol ng ating normally closed contact na naka-time, okay? So, ganyan, lagyan mo lang siya ng triangle dyan, so ibig sabihin yan, contact yan ng timer relay. Okay? Then, ito naman, guys, contact ito, normally open contact ito ng timer relay. Okay? At ito naman, guys, ay normally closed contact na walang kinalaman doon sa time. Okay? So, ibig sabihin, ganito yan, guys. Halimbawa, dito sa kabila, dito sa may left side. Okay? Kung makikita nyo, meron tayong mode. Okay? Mode A and mode B. Okay? Dito sa mode A, guys, kapag nag-switch ka dyan, no, nilagay mo ito sa mode A. Okay? So, from number 1, mode A. So, pupunta yan sa, ito na, ito tayo, guys, oh. So, from number 1, mode A, pupunta yan sa normally open contact. Okay? Normally open contact na naka-time. Okay? So, ito yun, no? Then, connected, going to number 3. Ayan. Okay? So, meaning kasi, guys, dito sa mode A, we will consider the time. Okay? So, once na-energize ang 2 and 8, after 6 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, open. Okay? Ito naman normally open contact mo, after 6 seconds, close. So, that is in mode A. Okay? So, ibig sabihin, dito sa mode A natin, it has something to do with the time na sinet mo doon sa relay. Alright? Okay. So, dito, guys, ang common lang natin dito, guys, is yung 1. Okay? 1 lang. Then, going to number 3. And of course, going to number 4. Okay? So, ganun lang. So, dito, guys, ito, sinimplify ko na lang so para mas madaling intindihin, no? Then, let's go to the mode B. Okay, dito naman sa mode B, guys, once na na-energize ang holding coil mo, or ang 2 and 8, okay, itong normally close contact mo, okay, at instant na na-energize yan, open agad yan. Okay, so it will open instantaneously. Okay? Then, itong normally open contact mo, once na na-energize ang coil mo, magpo-close yan, sabay doon sa pag-energize ng coil. Maniwala po ba? Okay, so ganito po ang ibig kong sabihin. Na-energize at 2 and
Normally, close contact, open agad. Normally, open contact, close agad. Okay? So, it has not something to do with the time na sinet mo dun sa ating timer relay. Okay? So, that is in mode B. Alright? But in mode A, okay, so may kinalaman siya dun sa time. Okay? Since pag na-energize ito, after 6 seconds, magpo-close. After 6 seconds, mag-open. Is that clear? Opo. Okay. So dito sa ating timer relay, no? So huwag niyo kakalimutan guys, no? You have to always check the voltage rating, no? Ng coil. Okay? So ito, ang voltage rating nito ay 200 to 240 volts. So, ito pwede dito sa ating supply. Okay? So ngayon ang gagawin natin guys, no? I-energize natin ito, then tignan natin kung tama nga yung sinasabi nito, no? No, kung magko-close ba siya, or mag-open after the pre-selected time, or whatsoever. Okay? So punta tayo doon, and then, i-install natin ito. Okay guys, so sinet ko na ito kanina guys, no? So babalik tayo doon sa ginawa natin before na i-energize natin ang magnetic contactor by the use of the start push button and by stopping by using the stop push button. Okay, so ang gagawin ko, gagamit ako ng magnetic contactor para once na na-energize ito, i-energize na itong timer relay. Okay? So, ibig sabihin niya, ang gagamitin nating load ay itong timer relay. Okay? So, titignan natin, isi-check natin kung ano mangyayari. Kung ano ba mangyayari ito, mag-blink ng ilaw. Or, kung ano mangyayari dun sa contact niya kapag na-energize. So, isi-check natin lahat yan guys. Okay? So, ito, install na natin. Ayan, actually guys, winiring ko na to, no? By the use of the start push button and the stop push button. So, titignan natin to guys. Okay? Ayan. So, tandaan nyo yun guys So, sa mode A, meron tayong 1 and 3, 1, 4, normally close contact. And then 1, 3, normally open contact. Okay? Na may kinalaman doon sa time na isi-set mo. Okay? Doon sa B, so, ganun din, no? So, 1, 3, and 1, 4, pero wala siya kinalaman doon sa time na isi-set mo dito. Okay? So, at instant, kapag na-energize itong coil, close agad, open agad. Alright? Okay. So, ito. Okay, so, on na natin guys, no? Ulitin ko, no? So, winiring ko na to guys. So, yan. So, gamit tayo ng, so, tingnan nyo mabuti itong ating timer relay guys So, i-start ko siya. Ayan, kung makikita mo, nag-blink siya guys Nag-blink. So, ibig sabihin, na-energize na yung kanyang coil, holding coil. So, ngayon, tingnan mo, nag-steady siya kanina, from blinking, naging steady. Steady light. So, ang ibig sabihin yan guys, so, sinet ko siya sa 6 seconds. Okay? So, after 6 seconds, yung ating 1 and 4, okay, na normally close contact ay mag-open. Okay? After 6 seconds, yung 1 and 3 na normally open contact magpo-close. Alright? So let us check. Okay, so but before that, huwag muna natin siyang energize. And then i-measure natin yung 1 and 4. Kung ito ba ay normally close contact. Okay, so 1 and 4, since nakalagay naman na dito guys, 1 and 4. So that should be normally close contact. Okay? Okay, so 1, connected to sa 4. Ayan guys, oo. Ikita nyo? Ang linaw, di ba? Ayan. So ibig sabihin guys, okay, de-energize ang coil mo. Meron tayong normally close contact, okay? Take note de-energize ang holding coil. So, ibig sabihin, wala pang supply. Ayan, so that is in normally close contact. Okay?
So, it is in mode A, okay? Nasa mode A ito, guys. O sige, lagay natin sa mode A. Okay, I'm sorry. Nakalimutan ko ilagay sa mode A. Sus, Ginoo. Doon sa mode A, 1 and 4. So, that should be in normally close contact. Ayan guys, oh, kung nakikita nyo, di ba? O, ayan. Kita ba? Ano ba to? Ayan. Kita ba guys? But anyway, kita ko naman, hindi naman ako marunong magsinungaling. So, yun, gumagalaw nga siya, no? So, normally close contact nga siya. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Then, let's go to normally open contact 1 and 3. So, 1 and 3. Ayan. So, wala. So, wala deflection, guys. No? So, normally open contact nga siya, no? Okay. So, ngayon, i-energize natin ito. Dapat, yung close contact mag-open after 6 seconds. Tapos, yung open contact mag-close after 6 seconds. Okay, so iabang ko to. Ayan, iabang natin. 1 and 4. Anak naman lang. Ayan, so that is, so yan, so connected sa 1 and 4. So meaning to say, normally close contact, no? Ayan. Ayan guys. Then, walang tagahawak. Masyado kang mareklamo. Gusto mo na umuwi? Ayan. Makikita nyo ba? So, huwag nyo lang tignan, no? Ako na lang titingin. So, 1 and 4. Ayan. So, ayan. So nag-deflect siya guys, no? So, meron tayong continuity. Then, start natin ito. Start natin siya. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan. So, nakikita ko siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meaning to say, after 6 seconds, so yung ating normally closed contact ay mag-open. At yung normally open contact ay mag-close. Is that clear? Opo, opo. Okay, very good. Then, adjust natin to. Ayan, kung nakikita nyo, no? So, bumalik siya sa dati. So, ibig sabihin yan, then adjust na yung ating holding coil. Okay, so switch off natin. Okay guys, no? So, kanina, so hindi kita yung pagbiblink ng ating timer relay. So, ngayon, so energize natin siya. Okay, switch natin sa breaker. Then, push button switch. Ayan guys, oh, makikita nyo, nag-blink siya. Then, after 6 seconds, okay, since naka-mode A siya, yung ating normally close contact after 6 seconds, mag-open. At yung normally open contact natin, after 6 seconds, mag-close. Then, makikita mo, at malalaman mo rin, na nag-close na iyon or nag-open kapag nag-steady na yung ating ilaw, ating indicator. Okay, so once na nag-steady yan, meaning to say, nabot niya na yung time na sinet mo. So, ang sinet ko dito guys is 6 seconds. Okay, so ulitin ko ha. Okay, so off natin. Ayan. So, wala pa siyang blinking light. Then, energize natin. Okay. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, oh. Saktong-sakto, di ba? Galing ha? After 6 seconds, so mag-steady siya. Then, yung normally open contacts natin, mag-close. Yung normally open contact natin, mag-open. Normally close contact natin, open. Normally open, mag-close. Okay? Okay. Stop natin. Okay, ngayon guys. So, ang gagawin ko ngayon guys, gagamit ako ng bulb, no? Para makita ninyo na nagpo-close nga at nag-open yung contact natin. No? Okay, so mag-start tayo dito sa may mode A. Okay ha, always take note this one guys. Pag naka-mode A ka, okay, it will depend on the time na select mo
dito sa ating timer. So, meaning to say, kapag nag-set ka na dyan ng time at naka-mode A, after ng time setting mo, like for example, 6 seconds, okay, yung close contact mo mag-open after 6 seconds, yung normally open contact mo, mag-close after 6 seconds kapag naka-mode A. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, so magpo-connect ako ng valve. So, i-connect natin doon sa may normally close, tsaka doon sa may normally open. So, tignan natin kung anong mangyayari, no? Okay, so ito ang gagawin natin. So, pag normally open, 1 and 3. Okay? So, punta tayo sa 1 and 3. Okay? Normally open, 1 and 3. So, ito, connected side, connect natin sa supply. Okay? So, connect natin sa line 1. Okay, so susuplayan natin yung 1. Okay? Then yung 3. Connected naman doon sa valve. Ayan. Then, ito. So, hindi ko alam kung nasaan dyan yung terminal ng ating valve. So, i-test ko na lang siya, no? Okay. Ayan. So, ibig sabihin pala yan, guys, ito yung unang valve, ito yun, pangalawa, then ito, pangatlo, ito. Okay? So, ngayon, from 1, papunta dun sa 3, then from 3, papunta dito sa ating valve. Okay? Okay, then next. Then itong huling terminal ng valve mo, papunta ngayon sa, since nag-connect ka na sa line 1, papunta sa line 2. Okay? So, line 2. Yan. So, ibig sabihin, kinonect natin siya sa normally open contact. Okay? So, after 6 seconds, ang mangyayari dyan, dapat iilaw yung ating valve. Okay? Kasi, nasa mode A siya. Okay? Ito, so sinelect natin siya, papunta doon sa may mode A. Okay, so ibig sabihin niyan, it has something to do with the time na sinelect mo or sinet mo. Okay, so switch natin. Okay, so double check natin, no? 1, line 1, line 2. Okay. So kapag inan ko to, after 6 seconds, iilaw yung ating valve. Ayan. 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 Okay? So, connected yun sa normally open contact. Okay? So, meaning kasi after 6 seconds, normally open contact. After 6 seconds, mag-close. Nung na-close na siya, then, in-energize na yung ating valve. Okay? Next. I-stop ulit natin yan. Stop ulit natin. Then, punta tayo doon sa may normally close contact. Okay? Okay, sa normally close contact natin, ano ba yung number ng normally close contact? In mode A, so 1 and 4. Okay? So 1. Ayan, so common yung 1 natin. Then, teka lang. Itong 1, so ayan, so connected na siya dun sa ating supply, no? Connected na siya sa 1 and 4. So itong 4 natin, since close yan, papunta ito dun sa valve. Okay? So dito sa baba. Ayan. And then, yung other terminal, of course dito sa line 2. Nasaan yung line 2 natin dito? Ito, so i-bypass ko na lang siya dito guys ha. Ayan, so i-bypass na lang natin. Okay? Ayan, so check natin mabuti. 1 and 4. Okay. So, ang mangyayari dito guys, kapag ina-energize ko ang timer relay, okay? So, mayroong isang bulb dyan na nakasteady yung ilaw, okay? Na connected doon sa ating normally close contact. But after 6 seconds, mawawala yung ilaw niya. Okay, so ibig sabihin, madide-energize yung isang bulb. And then yung isa naman, na walang
hindi umilaw, after 6 seconds, may energize. So, iilaw yung second valve. Okay, so check natin. So, naka-start na naka-switch on na yung ating main breaker. So, switch natin to. Ayan. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Okay, so normally open contact, nag-close siya. So, nasaan yung 4? Hindi natin kinonect yung 4. Sampalin kita sa harap ng 2,032 tao. Okay, stop na natin. So, yung 4 naman, 1 and 4. So, kulang tayo nito. Ito pala siya. So, 1 and 4. Dito dapat yan. Ayan. Okay, so ganito mangyayari guys ha. Itong ating 1 and 4. So, ang mangyayari dyan, naka-switch agad siya, no? So, nakailaw agad siya. Then, after 6 seconds, papatay. Yung ito naman, walang ilaw. After 6 seconds, mag-on. Okay? Switch natin. Ayan. So, naka-switch na siya, no? 1. After 6 seconds, papara. Then, ito, iilaw. Oh my God! Wow! Okay? Okay, ulit. Okay. So, pagka-on ko nito, guys, pagka-on ko ito, may energize itong ating timer relay, no? So, iilaw itong ating isang bulb, but after 6 seconds, patara. Okay? Ito naman, nakatara itong ilaw na ito, after 6 seconds, iilaw. Okay? Natin. Ayan, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba? Galingan tsamba mo, malakas eh. Ayan, so yan ang gamit ng ating timer relay. Okay? Okay. Now, let's proceed to mode B. Okay? Okay. So, stop muna natin to. Papunta tayo sa mode B. Kung sa mode B, so ganun din siya guys, no? Pero, hindi niya na i-consider yung time na sinelect mo. Okay? So, once na na-energize ang iyong coil, at instant, yung close mo, mag-open. Yung open mo, mag-close. Is that clear? Itatanong mo pa? Okay, very good. Okay, so punta tayo sa mode B. So, papalitan mo lang dyan. Ito lang, no? So, i-set lang natin dito. Lagay natin sa mode B. Ayan. Okay? So, wala na siyang kinalaman sa time. Pagka-start ko, at instant, close, open, open, close. Okay? Okay. Set natin. Ayan. Di ba? Wala nang kinalaman yung time mo. Okay? So, pag inok mo, inok ko. Bakit hindi umilaw yung 1-4? So, ang ginawa ko kasi guys, no, pinadan ko nga kasi doon sa ating contactor. Okay? So, pinadan ko dito sa contactor. So, ngayon kapag ito in-start ko, okay, kung hindi ko sana pinadan yan sa contactor guys, kasi nga gusto ko lang i-check yung closing and opening ng ating contacts. So, pinadaan natin sa contactor. So, ngayon, para makita natin iyon, wag natin padaanin sa contactor. Okay? Okay, kasi dumaan nga yung supply nun, so from line 1 or line 2, dumaan sa contactor natin. So, kailangan pa natin energize ang ating contactor. Okay, para magkaroon ng supply at para supplyan ito. Okay, so ang gagawin natin, i-connect natin yung valve. Okay, so check natin. Ayan. So, ayan. So, ibig sabihin yan, no? So, pagka-on mo, so, ito, na-de-energize pa siya, di ba? De-energize pa, tama? Ngayon, kapag halimbawa ito ay in-energize ko, okay? Ayan. Yan ang ibig kong sabihin. Okay, so yung ating normally closed contact, ito. Okay? Okay, itong gawin natin, no? Yan. So, naka-switch ang breaker mo, naka-switch on. Okay? So, de-energize ang iyong timer. Tama? So, ibig sabihin, wala pa siyang supply. Kaya kung makikita mo dito, so wala pang nagbiblink na ilaw dyan. So, ibig sabihin, de-energize yan. So, kapag de-energize yan, meron tayong normally close contact. No? Normally, close contact at 1 and 4. Okay? Okay. And then, pagka-start dito, pagka-energize ng ating coil, ng ating timer relay, okay, bibitaw itong 4 na ito, mag-close, mag-open agad yan, then yung 1 and 3 mo, mag-close. Okay? Maliwanag ba? Okay, so start ko ha. Ayan, at instant, no? Hindi niya kinonsider ang ating timer. Okay? So kahit lang gawin mo dyan, pag-adjust, kaya i-adjust mo yan sa 1 second or 6 seconds. So
So, ganun pa rin yan. Ayan. So, de-energize ang timer mo. Then, ito, indicating na meron kang normally close contact. Okay, at 1 and 4. Okay, ito naman, indicating na meron kang normally open contact doon sa 1 and 3. Okay, so pagka-start ko nito, na-energize ang ating magnetic contactor, na-energize ng ating timer relay, then lahat ng close mag-open, lahat ng open mag-close at instant. Okay, energize natin. Ayan. Para, ayan, start. Ayan. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Okay? So, yun ang gamit ng ating timer relay. Alright? Okay. So, any question guys? Do you have any questions regarding this? Okay, very good, very good. Nakagigil ka. Okay, so yun. So, dyan nagtatapos ang ating talakayan. So, goodbye and God bless.